Panginoong Jesus Nazareno, aming at papuri, alay namin sa'yo, lingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Panginoong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Panginoon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, aming nagpapuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa ay pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan kayo'y inalipusta at pinahirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian. Sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dangkilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi magluluwat.
Ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo'y kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtam. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo'y magliliwanag katulad ng araw kong tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon nang upang maligtas sa gawain niya. Ang Diyos nagagalak kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat ang aalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligali. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus,
Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Itong linggong ito po ay ginanap natin ang unang anibersaryo ng deklarasyon ng Quiapo bilang pambansang dambana. Noong January 29 po, noong isang taon, sa kauna-unahang pagkakataon, nagpunta po dito ang mga obispo ng Pilipinas upang lalong bigyang parangal ang ating mahal na pong Jesus Nazareno kay bilis ng panahon. At pagkatapos ideklara na tayo pambansang dambana, ginawa ding pambansang pista ang Enero 9. Dahil ngang kinikilala natin na talagang malapit sa puso ng bawat Pilipino ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya ang ating takbuhan, lakas at pag-asa. Kaya't ang mga nananalig, ang mga tunay na mga deboto, ang mga naniniwala na mapaghimala ang pong Jesus Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At tunay ngang makapangyayari siya. Kaya nga nandito ho kayo ngayon eh. Kaya nga kahit malayo pa ang inyong pinanggalingan, kay aga-aga pa, ay nandito na kayo. At natitiyak ko, kaya tayo nandito ngayon, aminin natin, may gusto tayong ipakiusap sa Kanya. May gusto tayong ipagawa sa Kanya. Lahat tayo rito may bit-bit na kahilingan sa Kanya. Pagpapagaling, paghihilom, guminawa ang buhay, umayos ang mga ugnayan, mga relasyon sa pamilya, sa trabaho, mga pangarap, plano at pag-asa sa buhay. Lahat tayo dito may gustong ipagawa sa Kanya. At sana, gaya nga ng sabi ko, may gusto tayong ipakiusap. Baka naman inuutusan na natin siya. Baka naman kung makapagdikta tayo, parang wala na siyang dapat gawin kundi sumunod sa atin. Huwag naman po sana na baka naman tinatakot pa natin siya. Baka sabihin natin, pag hindi ito nangyari, hindi na ako babalik dito. Pag di mo binigay,
magkalimutan na tayo, di na ako magsisimba, di na ako maniniwala sa iyo. Sana hindi po tayo ganoon. Nandito tayo, nakikiusap, at kinikilala natin na may magagawa siya. Sapagkat lalo na, hindi na magawa ng mundo. Hindi kaya ng gamot. Hindi na kaya ng doktor. Hindi kaya ng manghuhula, ng arbularyo. Hindi kaya ng mga politiko. Hindi kaya ng kahit sino man. Siya lamang ang makagagawa ng kailangan nating mangyari sa ating buhay. Ngunit mga kapatid, paalala din sa atin, opo, siya ang makapangyayari sa lahat. Ngunit, hindi natin pwedeng iasa lang sa Kanya ang lahat. Kailangan din may gawin tayo sa buhay. Sana po mga kapatid, pag tayo'y nag-aalay sa Kanya, ito po sana ang gawin ninyo. Sana kasabay nun, inaalay din natin, ito naman po ang ginawa ko. May bit-bit din ho ba tayong ganon? Pagharap natin sa Kanya, ito naman po ang munti kong ginawa. Ito po ang sinikap kong gawin. Kaya napansin niyo po sa Ebanghelyo, ang talinghaga ay yung nagtatanim. Alam natin, yung mga iba siguro, yung mga bata, hindi na naintindihan masyado yung pagtatanim dahil laking syudad. Pero di ba, paano ba yung pagtatanim? Nagtatanim ka, nagdidilig ka, nililinis mo yung lupa. Pero alam mo, sa bandang huli, hindi ikaw ang magpapausbong ng binhi. Pwede mo lang ihanda ang binhi. Pero hindi mo alam kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. Ang talagang magpapatubo niyan, hindi ikaw, hindi yung nagtanim. Alam niyo yan, siguro naranasan niyo, anong nangyari? Nilagyan ko pa naman ng pataba. Inaarawan ko naman, kinakantahan ko pa nga. Pero bakit hindi lumaki? Pero alam natin, may kailangan pa rin tayong gawin. Pag hindi ka nagtanim, walang lalago. Pag di mo diniligan, hindi yan lalaki. Pero sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang magpapatubo dyan. Pero may kailangan tayong gawin. Kaya mga kapatid, ito rin yung ialay natin sa Panginoon. Kung magsasalita ang Poong Nazareno, baka sabihin niya, ay lugi naman ako lang lahat gagawa. May kailangan ka rin gawin. Gusto mo ng mapayapa, matuto kang magpatawad. Kung hindi mo kayang patawarin, ipagdasal mo man lang yung taong kinaiinisan mo. Baka naman yung dasal mo sa Kanya, Lord, kunin mo na siya. No? Kunin mo rin yung dapat mong gawin. Gusto mong umasenso ang buhay mo. Ayaw mo naman maghanap ng trabaho. Ayaw mong pag-igihan yung trabaho mo. Gusto mo maging maayos ang lahat. Lord, sana naman mahalin nila ako. Lord, bakit wala akong kaibigan? Sana naman maraming tao ang kumaibigan sa akin, magmahal sa akin. Paglabas na paglabas mo, nuknukan ka ng kasungitan. Ang sungit-sungit mo. Nakikipag-away ka lagi. Ang damot-damot mo. Dapat meron din tayong gawin. Lord, ayoko na ng kaaway. Paglabas mo naman, chismis ka ng chismis. Sinisiraan mo yung ibang tao. Tapos magrereklamo ka sa Nazareno, ang daming umaaway sa akin. Ang daming galit sa akin. Bakit ganun? Ano yung dapat din nating gawin upang maisaganap ng Poong Nazareno ang dapat din niyang gawin? Alam niyo po, malapit na yung himala eh. Malapit na mangyari yung pagpapala. Ang kailangan na lang yung ambag natin.
Nagdadasal ka, Lord, sana hindi na ako malulun sa bisyo. Sana hindi na ako malunod sa kasalanan. Punta ka ng punta dun sa mga lugar ng tukso. Ang sinasamahan mong tao, alam mo, yan ang magsasama sa iyo sa bisyo. Ayaw mong tanggihan. Mahihirapan ka talagang magbago. Mahihirapan ka talagang masaksihan ang pagpapala ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana pag umaharap tayo sa Poong Nazareno, masabi din natin, ito po yung sinikap kong gawin. Bago natin hilingin siyang mangyari nawa ito, gawin niyo po ito, ito naman po ang aking ginawa. Kaya nga, ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Don Bosco. Alam niyo po si Don Bosco, di ba? Malapit siya sa mga bata. Sabi nga ni Don Bosco, gawin mo lahat. Tumalon ka, maglaro ka, sumigaw ka, huwag ka lang magkasala. At merong isang laging sinasabi si Don Bosco, idleness is the workshop of the devil. Pag wala ka raw ginagawa, diyan maraming magagawa ang demonyo. Kaya yung taong walang ginagawa, tambay-tambay, tunga-tunga, lagi lang banjing-banjing, yan ang paborito ng demonyo. Kaya yan dyan dumadami ang tukso. Dyan dumadami yung mga hindi dapat gawin. Kaya nga, sabi ko nga, kahit kapiraso lang yan, katulad ng butil ng mustasa, kahit kapiranggot lang yan, ialay natin sa Kanya, gawin natin para sa Kanya, at magaganap ang magagawa niya sa buhay natin. Kaya mga kapatid, sa pagharap natin sa mahal na Poong Nazareno, sa pakiusap natin, Lord, sana gawin mo ito. Sana nakikiusap po kami mangyari ito. Sana kalakip nun, maiabot din natin sa Kanya, ito po yung pinagsumikapan kong gawin. Ito po yung abot kong makakaya. At alam ko po, kayo na ang pupuno ng lahat. Kayo na ang magbubuo ng lahat. Kayo na ang makapangyayari sa himala at pagpapala na aking ipinapakiusap sa aking buhay. Kaya't magdasal po tayo ngayon. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kayo po ang makapangyayari sa lahat. Kayo ang bukal ng pagpapala, himala at biyaya. Narito po kami, iyong mga alagad at deboto, hindi nagsasawang magbalik-balik sa iyo sapagkat alam namin ikaw ang may magagawa sa aming buhay. Ikaw ang takbuhan namin sa buhay. Tulungan niyo rin po kami magawa ang dapat naming gampanin. Narito po kami, hindi lang dala ang aming pakiusap, dala din namin ang aming ambag, ang aming nagawa, ang aming pinagsusumikapan, ang aming pag-asa at pagtitiwala. Sapagkat alam namin, kapag nailatag namin sa inyo ang aming ginawa, masasaksihan naman namin ang iyong magagawa sa aming buhay. Naniniwala kami na sa inyo ang tunay na pagpapala at himala. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama
na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating tugon, banal na maghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Bilang isang komunidad naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Pagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Banal na manghahasik, gawin mong mabunga ang aming buhay. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan Bosco, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lubos ang ating tiwala at pag-asa sa Diyos, kaya sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit. Namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan,
at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang bukal ng pag-asa at pagpapala. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Mahal mo, Jesus Nazareno, sa krus kaligtasan ang ating patawad ang aming salot. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Walang hanggang pasasalamat, sigaw ng aming puso. Announcement. Bukas, Sabado, February 1, 2025, sa ganap na 5, 6 at 7 ng gabi na misa, at sa Linggo, February 2, 2025, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo, o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Kandilarya. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos, ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari rin pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon tungkol pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskel sa ating LED screens. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan.
Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumatangkilik po ng ating medalyon, imahe na ating ginagamit para lalong maayos ang ating simbahan, lalo na para sa kaligtasan. Sinimulan na po natin ayusin ang kuryente, ang mga kawad para maging ligtas. At matatapos na po ang luklukan ng Birhen ng Antipolo sa likod. Ito po'y dahil sa inyong walang sawang tulong at pagsuporta. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.